Kape. Ano nga bang hiwaga ang meron sa kape? Marahil ang iba sa inyo ay may ibang ibig sabihin sa salitang kape. Si Kabugak TV ay magsisimula sa panibagong serye na pinamagatang Kape Serye. Kamusta mga kabugak? Sana nasa maayos kayo. Ngayong araw, napagpasayang kong lumayo muna. Lumayo sa ingay, lumayo sa gulo, pansamantalang magpahinga sa napakabilis na ikot ng mundo. Basically, andito ako sa Tanay para huminga. Ni wala sa aking hinagap na darating tayo sa puntong ganto, na yung makulit at kwelang si Kabugak ay magsiseryoso. Pero wala eh. Ito yung kailangan ng puso't isip ko. At some point, darating tayo sa ganitong sitwasyon na kailangan natin hanapin ng mga sarili natin para mag-grow tayo. And at the same time, para mahanap natin kung ano ba talaga ang kailangan natin at magpapasaya sa atin. Siguro, sumasagi sa isip nyo na may mabigat na pinagdadaanan si Kabugak. Well, lahat naman tayo dumadaan sa ganito. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pasanin dito sa mundo. Nasa sa atin na lang yan kung paano natin dadalhin ito. Kaya naman nandito ako ngayon, hindi para akayin kayo sa kalungkutan. Nandito ako para ipalam sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa laban, at para iparamdam sa inyo na normal lang na maranasan natin ang mga gantong bagay sa buhay. Kaya naman tara at magkape and let's talk about life. Total, pumasok na tayo ngayon sa Kape Serye. Ano yung mga gusto mong pag-usapan natin dito? Unang tanong ko sa'yo, ano bang gusto mo? Mahal mo o mahal ka? Ops, medyo malapit na ang Valentine's Day dyan Medyo dapat klarong-klaro. Inom muna ako dito ng kape. Sige. Aluin ko lang Kape di ba ng Yeye's Pizza. Classic. Siyempre, ako naman, bilang dumating na rin kasi ko sa mga ganyang senaryo na nagmamahal ako, at siyempre may babae din nagmamahal sa akin. Siyempre mas pipiliin ko yung mahal ko. Kasi walang kumbaga walang thrill yung yung excitement mo ba? Parang kung mahal ka, parang nagiging kampante, parang kampante ka na mahal ka, hindi ka iiwan. Unlike sa pagmahal mo, gagawa ka ng effort para mapasaya mo yung taong minamahal mo. And also, yung syempre, iba kasi yung pakiramdam na pag nagmahal ka, may effort akong tao eh. Kumbaga, lahat ng excitement, thrill, and adventure, kung ano mang gusto kong ibibigay ko yun sa taong mahal ko. Ngayon, kung ikaw tatanungin ko, babalik ko sa yung anong isasagot mo? Mahal mo o mahal ka? Nakakagulat ba't napunta sa akin yung tanong? Pero sige, sasagutin kita. Total lang, sagot mo gusto mo yung mahal mo. Para may iba naman, siguro. Pero dun, yung choice ko. Pero kung ganyan, para magkaroon lang ng debate, something or comparison, pagtatanggol ko yung side ng mahal ako. Kasi, kasabihan nga ng iba na may mga bagay na sa umpisa hindi mo mahal, pero habang tumatagal unti-unti mo nang minamahal. Masakit isipin kasi parang sumugal ka na kinakasama mo yung isang tao na hindi mo naman pala mahal. Pero may plano ka na makasama rin siya. Matutunan mo siyang mahal. Pero unfair talaga. Doon din ako sa mahal ko, kahit hindi ako mahal. Sorry guys, pero ako yung tipo ng tao na mas gusto kong makasama, mahalin yung taong mahal ko, hindi dahil sa mamahalin ko siya o dahil mahal niya ako. Sangayon ako sa sinasabi mo.
Di ko kontra eh. Dahil dyan, tos tayo. Sarap ng gatong kwentuhan. Kasi, look at that, yung environment ba? Yung nakakapag-usap ka ng ganito after mong stressful days. Siyempre, ikaw dumaan ka rin sa mga stressful days. Ano pa? Ano pang Ay kung papipiliin ka, kayamanan o kalusugan? Health or wealth? Oh, tinagalog ko eh, baka mabulol ako eh. Okay. Para kasi yung spelling. Ulit, health or wealth, kayamanan or kalusugan. Siyempre, mas pipiliin ko yung kalusugan. Kasi, ang kayamanan, nandyan naman yan eh. May iba't iba kasing ibig sabihin ng kayamanan. Kayamanan mong maganda pangangatawanan mo. Kayamanan mong sumaya. Kayamanan mong marami kang pera. Pero mas pipiliin ko talaga is health. Kasi, habang tumatakbo yung, yung buhay mo, nagkakaroon ka ng improvement eh. Kakaroon ka ng mga realization and experience. So habang tumatakbo 'yun, tapos nai-stress ka, tapos na-overcome mo, doon pumapasok yung health na tinatawag na parang blessing sa iyo. So yun lang, health para sa akin. Habang tumatakbo ang buhay, masaya ka, enjoy mo yung moment mo, yung buhay mo. Kasi ang pera, nagagastos yan kung saan-saan eh. Pero yung yung pagiging masaya, dadalhin mo yan hanggang hukay. Ikaw ba? Kung ako yung tatanungin patungkol sa health or wealth, kalusugan o kayamanan, total pinili mo na rin naman yung kalusugan, siguro pipiliin ko yung kayamanan. Kasi pipiliin ko yung kayamanan gawa ng pagmamahal, hindi para sa pangsarili. Kayamanan na ako yung magbibigay ng luho sa magulang ko, sa kapatid, sa pamangkin, sa kaibigan. Gusto kong magkaroon ng kayamanan na kung sakaling kailanganin nila ako ng pinansyal, matutulungan ko yung mga tao mahal ko sa buhay. So, ibig sabihin sa'yo ng kayamanan is for helping others. So, para sa akin, tama rin yung sagot mo. Kasi may mga ibang kayamanan ng pinipili dahil gusto nilang yung para sa kanila lang. Okay. Hindi ko naman nakikita yung sarili ko maging sakit. So, bigyan mo ako ng isang peace bump yan. Thanks. Susuan na kita. Thanks. Big heart. Iba yun. Ba yun? Ano pa? Love or career? Pwede bot. Ako, since magiging tatay na rin naman ako. Magiging tatay na si Kabugak. Shoutout sa'yo, Mariet Godoy. Beautiful. With a beautiful sunshine. Pasensya ka na. Ang pipiliin ko is love. Kasi love, nandyan ang lahat eh. Pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa ginagawa, pagmamahal sa kapwa, nandyan na lahat. Magiging successful ako, dala ng pagiging inspirasyon ko sa kanila at pupunta ako doon sa career. Kumbaga, ang priority ko is love. Kumbaga, ganun ako eh. Kumbaga, kahit saan mo ako dali na anggulo, kahit sa mapakaibigan, mapakaaway, uunahin ko pa rin yung pagmamahal kaysa yung career ko. Kasi yung career, tumatakbo din naman yan eh. Kumbaga, pagmamahal sa ginagawa, isa din. Yun lang. Kung may pagkakataon na dumating na may makasalamuha ka na vlogger, sinong vlogger yung gusto mong makasama sa video mo? Ito yung medyo malaking tanong sa isip ko kasi marami rin akong vloggers na pinapanood at syempre giliw na giliw ako sa mga pinapanood ko sa kanila. Siguro ang pinaka ko niyan, napapanaginipan ko kasi si Kong TV. Si Kong TV, since small time vlogger pa lang si Kabugak, para bang yung kulit ni Kong TV and yung with Team Payaman is one of motivational din sa akin kasi parang parehas din ng ugali ko na marunong makisama sa mga tao and also one of the si Kong TV, kumbaga one of the example vlogger na napakabait, napakamasayahin and very inspirational. So, yun ang iniidolo ko sa lahat, si Kong TV. Shoutout sa'yo, Kong TV. Sana mapanood mo to in the near future. Power! Power! Ikaw?
Sino? Ako, kung magiging vlogger ako, sabay magko-collab ako, siguro ikaw na lang. Ba't pa ako lalayo? Total, nandito na rin naman Bakit ako naman? sa'yo. Wala, gusto ko yung pagsama natin mas lalo pang lumalim. Teka lang, iiyak lang ako eh. Direct pa nga ako ng tissue, ba may tissue dyan? Ito na lang oh. Sige. Kasi ba't ka pa lalayo, di ba? Di doon ka na sa taong nakatulong sa'yo at saka doon ka na sa tao pinagkakatiwalaan mo na nakikita mo ng mga potensyal na lumago. Nako, alam mo, ano sa akin yan, na ito, walang script, hindi to scripted, pero yung dahil sa sinagot mong yan, parang mas magiging motivate ako kasi isa ka sa parang naniniwala na maglolong tatakbo yung journey natin na matagumpay. Whew! Grabe. May mga appreciation din pala dito sa na to. Kumbaga kala ko about sa ibang tao or something na. Pero ang akin na kasi, nahook ako dun eh. alam ko naman na papasukin mo na yung pagiging ama, tatay, daddy, papa. Siguro, ina-anticipate ko na may yung tendency na magpahinga ka sa paggawa ng video na to. Pero, sana kung sakaling iwanan mo kami ng team creator mo, huwag kang mag-atubili o mag-isip na pag iniwan mo kami, hindi mo na kami makakasama. Kasi nandito lang naman kami, inuunawa yung sitwasyon mo. Kaya kung sakaling magpahinga ka, mag-focus ka sa ibang bagay, maunawaan ka namin. So, rinig na rinig nyo naman mga kabugak. Kung sakali mang iwanan ko sila dahil magkakaroon na ng pamilya si Kabugak, hindi naman gagawin ni Kabugak. Iwanan kayo. Kasi, diyan papasok yung pagiging inspirado ni Kabugak na mas mapasaya kayo kasama na magiging gagawin kong pamilya. Actually, itong Team Kabugak TV is family ko na yan. Kumbaga, parang Team Kabugak TV family. Parang, yun na yung ko dyan. Yun yung pinangahawakan ko dyan. So, walang iwanan tayo dito. Kaya, maraming salamat. Ano bang gusto mong mga tanong mo pang dyan? Ako, siguro, kung gusto mong palalimin pa natin, total palalim na yung oras, paggabi na. Ano ba yung mga sa tingin mong magiging pagsubok sa'yo sa pagpasok mo ng vlogging mo? Ang pagsubok sa akin dyan is time. Yan ang number one kasi meron niyang tinaguriang time is gold, di ba? So, bawat galaw mo is mahalaga. So, yun lang yung magiging dagok sa akin dyan dahil nga, syempre, may working din tayo, may day work din tayo, and may ka-partner tayo, then magkakaroon ng anak, then vlogging, yung mga lifestyle natin, syempre, isasantabi ko yan yung ibang kumbaga, though si Kabugak, marami din kaibigan yan, isasantabi natin yung mga bagay na importante at mas sa atin, significant. So, yun lang. Yun yung magiging dagok sa akin talaga yung time. Kabugak, matanong nga lang kita. Sige. Nakita ko, nakasama kita sa mga video mo nung nakaraan. Sa Perya Bakit serye? Sa mga Perya serye. Ba't mo ba naisipan tong kape series mo? Kape series, yan eh. Kumbaga, nakilala nyo si Kabugak sa pagiging makulit. Nagpapagames, adventures. Pero itong kape series na to, naisipan ko to, is for, realization and pangtanggal stress. Kasi, kumbaga, i-share natin sa kanila o share ko sa kanila na kasi may mga tao na pinapakita lang nila, masaya sila sa video. Pero deep inside, meron pala silang mabibigat na problema. So, yung pag-inom mo ng kape is one of the stress reliever mo. So, yun na naisipan ko, maiba na sa bawat higop mo ng kape, meron kang naiisip na bagay na pwede mong i-improve or mawala yung stress mo o problema mo sa buhay. Kasi, meron mga katoksikan sa mundo o katoksikan sa mga paligid mo
na hindi mo maipaliwanag. May mga something na ano, ganyan. Pero, pagsubok lang yun. Bagayan lang yun. Bale, parang tinuturuan mo pala sila ng mga paraan na pagtakas sila ng problema. Oo, yun. Ang Kumbaga, galing. kasi syempre, sama natin dyan si Lord God. Kasi syempre, dapat, iisa lang naman ang Panginoon natin eh. So, sa bawat ginagalaw natin, dapat nandyan yung Panginoon para gabayan tayo kung sakali man dumadating tayo sa point na lost tayo or broke. Yun lang. May mga gusto ko bang sabihin sa masugid mong manunood? Sa aking mga masugid na manonood dyan, sana makakuha kayo ng inspirational sa amin at sana i-apply nyo rin to. Baka makatulong si Kabugak TV sa inyo sa mga advices and etc. Na kung saan ganon, sa gayon ay parang gumaan-gaan din yung loob nyo. Yun lang. Pagkatapos ng mahabang kwentuhan, dumako naman tayo syempre sa mahabang kainan. Aks! So alright mga kabugak, ano pa nga bang gagawin ni Kabugak? Eh di mag-reviews tayo ng mga pagkain dito sa Yegi's. So number 1 dyan, ban muna natin tong nachos with BP sauce. Sheesh. Kain tayo. Tamang-tama sa gantong environment, yung mga gantong pagkain sa gantong lugar. Tamang-tama yung alat niya, yung tamis sumasama. Then, syempre, malutong-lutong yung ano niya, pinaka-chips. Chips ba tawag dito? Comment nyo na lang kung tawag dito, nachos. O malipat tayo sa ano, sa susunod nating ano, itong tinatawag na one of the best. One of the ano nila, parang signature nila is itong triple cheese pizza natin. Yan. Kung titignan mo siya, yan. Hindi siya yung isang layer lang yung pagkaka-cheese niya. Kaya nga tinawag na triple cheese. Ibig sabihin, 3 patong na cheese yan. Then, wow! Kasi, pasensya ka na. So, yun nga. Doon, siyempre, si Kabugak, medyo mainit yan eh. Siyang lagyan natin yan ng hot sauce. Jupran. Pakayan naman. So, yun nga. Lagyan lang natin. Then, bahala tayo. Sabi. Parang didikit siya sa ano mo. Didikit siya sa ngipin o sa ano. Kasi nag-i-stay yung lasa niya. Kasi di ba parang ano lang yan eh. Parang vulkan, may aftershock. So, yun nga. Malipat tayo dito sa creamy carbonara. Look at that. Solid to. Ito yung creamy classic carbonara. Hindi ko lang alam kung ano bakit classic carbonara. Pwede naman sabihin carbonara or creamy carbonara. Pero sa papansin ko is creamy carbonara. So tikman natin. Kala ko sa mga high-class restaurant ko lang matatagpuan yung mga masasarap na pasta na katulad ng ganito, carbonara. Dito din pala sa Yegi's Pizza. Grabe. Parang yung yung signature nila parang more on cheese eh. Hindi sila nagtitipid sa cheese and ano, sa mga recados, kompleto recados. Hindi nagkukulang. Ikaw ba, Kakulot? Anong masasabi mo? The best talaga dito. Pumunta kayo dito. Solid. Recommended ko to mga kabugak. Hindi siya yung pagkakinain mo yung okay na.
Kumbaga, kailangan susundutan mo pa ng pangalawa pero dahil nga nagre-reviews tayo, papakita ko yung ibang pagkain. At hindi natin alam kung baka may mas masarap pa dito. Natin. Pag natin yan. Okay. Thank you very much. Saktong-sakto yung So, saktong-sakto yung ano niya. Pangmalakasan. Ito, ano to? Scallops pasta. Kung ano. Tignan na lang natin. Baka mapunta tayo sa sea. Okay, tignan natin. Okay. Anong title ng ano na to? Pangalan pinakano na ito? Hindi mo maalala. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Kasi totoo nga talaga yung sinasabi, makakalimutan mo yung pangalan mo. Ito, nakalimutan ko yung pangalan, kaya ang sarap. So, mamaya titibugin ni Kabugak to, hindi isa-isa lang natin. Malipat naman tayo. Talo naman tayo sa ribs. Papakita ko yung buto. Ito yung baby back ribs na may kasama siyang sauce na barbecue sauce with hinaluan ng mga chips. Grabe. Dito guys, hindi mo kailangan ng kutsilyo. Kailangan mo, taga-tagain mo lang yung buto, nabuputol na eh. Oh. Putol na. Lipat lang natin sa plate natin yan. Okay. Man natin ha. Yan. Ito yung baby back ribs na kinagigiliwan. Subukan. Angs! Bakit? Parang wala pang bumabagsak dito sa reviews ko dito. Kung pabibigyan ko ng reviews to is from 1 to 10, rate 1 to 10, bigyan ko to ng 11. Pagka kinagat mo siya, hindi siya makunat. Kung malalapit kayo dito sa mic, ang lutong ng buto. Pag kinagat mo, sensya ka na. Kaya tingin ko dito ako mag-i-stay. Ang sarap. Recommended 11. Subukan naman natin tong shake. Gutin ko muna yung gilid ah. Sobrang natural. Walang halong chemical. Meron kasi kung naiinuman na shake ng mga restaurant, yun na lang ako nagsasabi na powder yung powder type yung shake, pero dito talagang parang kinuha pa sa mga punuan tapos isa-serve sa'yo na napakasarap. So yun yan, literal na mango shake. Then while tumitingin ka sa mga magagandang tanawin habang umiinom ng shake, marami kang realization dito. Marami kang pwedeng paghugutan. So dito naman tayo sa sisding gamba. Kung naaalala nyo sa inyong mga kaalaman, si Kabugak TV mahilig yan sa seafood. Subukan natin tong hipon. Grabe, tingnan nyo yung hipon nila. Tinanggalan ng sungay. Para, diba, pag kakain ka ng hipon, usually pwede kang matusok. Pero dito, napaka-gentle nilang para sa mga customer nila na ingat sila para kahit pa paano ba hindi na mahirapan yung kakain. So, ito na, buksan ko na. Pagtanggal mo ng ulo, hipon pa rin siya. So, ang magagawin natin dito, sipsipin muna natin, di ba? Fresh.
So paano mga kabugak? I hope na na-enjoy nyo yung ating video. At sana, kahit papano, nakapag-iwan ako sa inyo ng lessons about your daily struggles. Hindi ko na pahahabain pa. Muli niyong samahan si Kabugak TV sa susunod nating kapiserye. Again, this is your Kabugak TV at sumama sa mundo ng mga sabi-sabi adventure at pag-usapan natin yan kasama si Kabugak TV 24/7.